Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang tama at ang pinaka-safe na paraan sa pagpapalipad ng drone. But before that ay meron tayong ilang tips at safety precautions tuwing nagpapalipad tayo ng drone. Una ay siguraduhin naka-fully charged na yung drone mo at saka yung remote controller. At kung hindi man ay at least nasa 75% yung kanyang battery life para sulit yung pagpalipad natin. At saka huwag kalimutan din yung SD card. Lagi nakakalimutan yan. So tuwing nagpapalipad ka, double check mo kung meron bang SD card sa iyong drone. At syempre kailangan nating alamin at sundin ang mga batas sa pagpapalipad ng drone. Okay, so ihanda na natin ang landing pad at saka yung ating drone. In this tutorial ay gumagamit tayo ng DJI Mavic Mini 3. Isa sa pinaka-advanced na drone ng DJI at isa rin sa mga best seller na drone. Okay, so yung una natin gawin guys ay kunin natin yung gimbal protector. Dandahan lang. Ayan. Tsaka ilagay natin dito sa bag para hindi mawala. Okay. Tapos kung wala tayong landing pad, pwede rin naman natin gamitin yung bag bilang landing pad. Pwede rin naman siya. Okay, then let's extend na natin yung arms ng ating drone. Iuna natin dito sa ilalim, no? Tapos yung dito sa atras. Yan, no, sa ibaba. Okay, then ilagay natin itong battery. Okay, so ito yung level ng battery, oh. Kunti na lang. Okay, so ito yung remote controller natin. Ang gusto ko talaga dito sa Mavic Mini 3 ay meron siyang controller na ganito, yung yung meron ng built-in screen. So hindi mo na kailangan ng cellphone para ikabit sa inyong remote controller. Pero when it comes to functionalities, halos wala namang pagkakaiba, no, doon sa standard na remote controller. Okay, so ito yung kanyang joysticks. So wala yung pagkakaiba, no? Halimbawa dito, no, pag ipupush mo yan, aangat yung drone natin, ganyan. Okay, tapos if you move this backward, bababa yung drone natin. Tapos if you move this stick to the left, haharap yan sa kaliwa. If you push this to the right, haharap din yan sa kanan. Dito naman sa kabila, kung i-forward mo itong joysticks, magpo-forward yung drone. Kung i-backward mo, siyempre mag-backward din yan. If you move this sideward, ganyan yung kanyang movement to the left. At saka sa right naman, ganyan din, no, to the right. Okay, tapos ito yung mga buttons para sa camera, no, sa picture at saka sa video. Ito naman yung zoom in at zoom out. I-move mo lang siya sideward, ganyan. Ito naman yung para sa gimbal, yung up and down na camera. Gusto mong itaas yung camera or ibaba, pwede mong gamitin ito. Okay, so yan lang, no? Subukan na natin paliparin. Okay, so landing pad lang muna yung gagawin natin, no? Magpalipad tayo gamit yung landing pad. Dalawa kasi yung paraan sa pagpapalipad ng drone. Yung una, magamit ng landing pad. Yung isa naman yung tinatawag nating hand launching. Tungkol naman sa hand launching, meron tayong video tungkol dyan, no? Just visit our channel at meron doon. Habang umaangat na siya, hintayin muna natin siyang mag-update sa home point. Yung makasagap siya ng enough na GPS signal para kung mayroong problema sa itaas, halimbawa nalubat yung drone natin or may problema sa kanyang motor, pwede siyang makabalik sa ating location, no? Yung tinatawag na return to home, no? Isa sa features ng ganitong drone. Okay, so i-on na natin
yung drone. Okay, at saka yung ating remote controller. Ganyan. So hintayin lang natin mag-bind yung dalawa at saka mag-update. Kung hindi man mag-update habang nandyan pa siya sa ibaba, pwede nating i-hover yung drone para makasagap ng satellite signal at makapag-update sa home point. Okay, so yan, para connected na yung dalawang drone natin. Wala pang GPS, nakalagay dito walang GPS. So kung walang GPS, yung gagawin natin ay i-hover natin siya. So mayroong dalawang paraan para mag-start yung ating drone. So pwede nating yung joystick dito, pwedeng i-move natin to the center. Ayun, so updated na yung ating home point. Okay, so yung dalawang paraan po, yung una, yung joystick ilagay natin dito sa gitna. Ganyan. So you will notice na nag-start na yung motor niya. Tapos pause mo lang ito to take off. Ganyan. Okay, nag-update na naman siya. Okay, so ganyan lang. So pag land, so ganyan pa rin, no? I-pull natin yung joystick, ipo-pull natin yung joystick. Ganyan, i-pull natin ito downward. Okay, sagad na natin para pwede natin siyang i-control para siya. Yan, sagad natin. Okay. Ayan, tumama pa sa damo. So yun po talaga yung gamit ng landing pad, no, para maiwasan yung mga ganito, yung damo, yung buhangin. Okay, so yung pangalawang paraan naman ay ganito, no. Yung arrow dito, yung arrow up, yung icon dito sa gilid, tap mo lang yan at lalabas yung take off. So ilong press mo lang yung take off. Ayan. At aangat yan ng okay, nag-update na rin yung home point nya. So importanteng tandaan natin, no, sa pag-launch ng drone, kung saan tayo nakaharap, doon din yung drone, no? Ganun din yung drone. Kapag nakaharap tayo dito, so yung drone dapat dito rin nakaharap para hindi tayo malito sa controller. Kung gusto mong itaas yung drone, ganyan lang, no? Tapos pull back para gusto mong ibaba, no? Tapos mag-yo-yo siya to the left. If you move, kung i-move mo ito to the left, yan, ganyan lang. Kung gusto mong iharap sa right, sa kanan, harap mo din. Just move the joystick to the right, ganyan, slowly. Okay, so balik tayo, no? Ganyan. Tapos backward. Ito yung backward. Ayan. Ito yung forward. Ayan, no? Ayan, backward. Tapos to the left, move your joystick to the left. Ganyan. Move your joystick to the right. Okay. So practice lang muna, no? Wag mo nang pumunta sa malayo, no? Pwedeng gumawa tayo ng pattern, halimbawa square, ganyan, no? Forward, ganyan, square, pwede, no? Ganyan, no? Then balik naman na square. So practice lang siya, practice lang muna, no? Okay, then yung kabilang joystick naman, no? To the right, yan, to the left. So ganyan lang, practice lang muna tayo, no? Up, down. At tandaan, kailangan yung drone nakaharap doon. Kung saan ka na humarap, doon din dapat yung drone nakaharap. Kasi pag dito yung drone nakaharap sa atin, ganyan, no? Nakaharap sa atin yung drone, malito tayo dito, malilito talaga tayo dito sa ating
joystick. Kasi pag nag-forward ka, kala mo backward yan. Ganyan, no? Mapupunta siya sa iyo, no? Yung backward niya, ganyan. No? Nakakalito minsan. Pero practice lang talaga, no? Practice lang. Na this time, subukan natin yung circle, no? Yung circle naman, hanap tayo ng subject. Siguro tayo na lang yung magiging subject ng ating drone, ng ating video, no? Harap natin dito yung drone. Tapos yung dalawang joysticks, i-move mo yung joysticks to the center. So parang ganyan. Yan, no, to the center. Okay. Okay, sa kabila naman, pwede mo ring paganyan yung kanyang movement, yung dalawang joysticks, ganyan, oh. So yung kanyang movement parang opposite. No, opposite. Ganyan, oh. Ganda. Oh, so tignan mo yung drone mo, baka mabangga, no? Oh, di ba? Ganda, di ba? Oh, balik natin. Ganyan, oh. Ganda ng effect. Oh, di ba? Okay. Okay. Pero syempre kung kumuha ka ng video, baka makalimutan mo, hindi mo siya hindi mo siya napindot. So pag kumuha ka ng video, dapat pwede mo i-click ito or dito, no? Pwede dito, no? Ganyan, no? So square na yung icon dito sa video, no? Ibig sabihin nagre-record na siya. Kung gusto mong i-stop yung video, stop mo lang, ganyan. Tapos kung gusto mong mag-shift sa picture, pindutin mo lang ito. Okay? Yan. So andito na tayo sa picture. At kung gusto mong kumuha ng picture, pwede mong i-tap ito, ang icon ng circle, white circle, or pwede dito, no? Ganyan. Okay. Landing na tayo, no? Oh. So kailangan nakaharap yung drone natin kung saan tayo nakaharap. So ganyan lang, no? Oh. So yung landing, yung joysticks dito, pull mo lang, no? Pull down para mag-land siya. Just move it backward. Okay? Tignan mo. Tignan natin, oh, yan. Pwede mo siyang i-control, no? Pwede mo siyang i-control. Ganyan. Okay, then sagad mo na. So ayan, naglaland na yung ating drone. Kung napapansin mo, malapit na tayong malubat, 20%. So wag nating hayaang aabot sa 20% yung battery, lalo na kapag lumilipad sa malayo yung drone natin. Okay, so after flying the drone, wag natin kalimutang tanggalin itong battery. Yan, to keep it cool down. Tapos kung lubat siya, palamigin muna natin bago natin i-charge. Okay? Ibalik din natin itong gimbal protector. Okay? I-fold natin ulit yung kanyang arms. At ilagay sa hard case or kanyang bag kapag malamig na. Okay? Yung ating remote controller naman, siyempre ligpit din natin itong mga joysticks. Dito natin ilagay. Yan. So kapag malamig na, okay, lagay natin sa bag. Yan.
lagi nating tandaan na tuwing tayo ay nagpapalipad ng drone, ay isipin natin ang kaligtasan ng bawat isa. Alamin at sundin ang mga batas sa pagpapalipad ng drone. So if you like this video, please give us a thumbs up. And if you're new to this channel, subscribe. Thanks for watching.